Dear Amihan Stories presents Secretly Married to My Deceitful Boss, written by Valerie. Kaya mo to. Bulong ni Margie habang pinapakalma ang sarili. Tanaw na tanaw niya ang matayog na gusali ng kumpanyang pinapangarap niyang pasukan, ang Rosales Industries. Yun ang pinakamalaking real estate company sa buong Pilipinas. At bilang isang graduating business administration student na interesado sa real estate, ay walang ibang hinahangad si Margie kundi ang makapasok doon. Magandang umaga. Bati niya sa babae sa front desk. Nandito po ako para mag-apply ng internship. Next floor po, ma'am. Pagbukas ng elevator sa second floor, ay hindi siya nagulat na puno yun ng mga graduating students na mukhang nandun din para sa internship. Napabuntong hininga si Margie at mas lalong nilakasan ang loob. Kailangan niya matanggap sa kumpanyang yun. Habang naghihintay na matawag ang pangalan niya, ay mas lalo siyang kinabahan nang makita ang pamumutla ng ibang applicants na kalalabas lang ng interview room. Miss Rafael? Tumayo siya at sumunod na sa babae nang tawagin ang apelyido niya. Huminga siya ng malalim at malapad na ngumiti bago naglakad papalapit sa tatlong interviewer na nasa likod ng isang mahabang mesa. Magandang umaga po. Formal na bati niya at nakipagkamay sa mga ito. Matuwid siyang umupo at kahit na nanginginig na siya sa sobrang kaba, sinubukan niya pa rin ngumiti na parang wala lang. Pwede kang magsimula sa pagpapakilala sa sarili mo at kung bakit may interes kang pumasok sa kumpanyang to. Graduating student po ako mula sa Hillside State University at may major pong business administration. Noon pa man, malaki na ang interes ko sa real estate industry. Naniniwala po ako na ang internship dito sa kumpanya niyo makapagbibigay sa akin ng hands-on experience at exposure sa industriya. Saang area sa industriya ka interesado? Tanong ng babaeng interviewer. Interesado po ako sa property management at marketing. Nakakatuwa po kasi kung paano makahanap ang kumpanya ng mga bagong kliyente. Binasa ni Margie ang mga labi niya nang makita ang dahan-dahang pagtango ng mga interviewer. Humarap siya sa babaeng matangkad at sobrang elegante kung makagalaw nang magtanong ito. Huling katanungan, ano ang hinahangad mong matutunan sa internship na ito? Hinahangad ko pong mas matuto pa sa larangan ng real estate industry at ma-develop din ang mga skills ko para maging isang malakas na applicant sa trabahong papasukan ko sa hinaharap. Excited din po akong makatanggap ng mga opportunity dito sa kumpanya. Nang matapos ang interview, ay parang nakahinga siya ng maluwag. Kahit na hindi pa rin nawawala ang kaba niya, ay natutuwa siya, sapagkat maayos niyang nasagot ang mga katanungan ng mga interviewer. Nakapasa ako! Nakapasa ako! Malakas na tili ni Margie nang mag-email sa kanya ang Rosales Industries kinabukasan. Agad siyang pinaulanan ng papuri ng pamilya niya, lalo na ng kanyang mga magulang. Natutuwa man na may lungkot din sa puso ni Margie dahil sigurado siyang matutuwa rin ng lolo niya kung buhay lang ito. Miss Rafael, sa Property Management Department kay lalagay. Sabi ng instructor nila nang dumating ang unang araw ng internship. Sa 50 aplikante, ay 6 lang silang natanggap kaya nagpapasalamat siya. Nang magsimula siya sa kanyang internship, ay hindi niya inaasahan na mapapawi agad ang tuwa niya. Lalo na nang makilala niya ang kanilang department head na si Mr. Season. May kaedaran na ito. Mayaman din kung umasta at matalino kung magsalita, pero meron sa mga titig nito na hindi niya nagustuhan. Paki-arrange ng mga files. Utos nito sa kanya na agad niya ring sinunod ng walang angal. Nakasuot siya ng pencil skirt at habang nag-aayos ng files ay hindi niya maiwasang kabahan dahil sa bigat ng mga titig ni Mr. Season sa kanya. Sa kaba niya ay hindi niya sinasadyang mabitiwan ang isang file. Yumuko siya para kunin yun, pero nataranta siyang napaatras nang maramdaman ang kamay ni Mr. Season sa puwitan niya. Bakit mo ginawa yun? Balisa at nauutal na tanong niya habang pilit na sinisiksik ang sarili sa isang sulok. Grabe, ang galing mo ring umarte, no? Nakapamulsa itong ngumisi sa kanya pero walang maintindihan si Margie. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit mga babae lahat ang nakapasa rito? Kinilabutan siya sa sinabi ng head.
Bumagal ang kaniyang paghinga nang humakbang ito papalapit sa kanya. Ang ganyang pag-uugali, Miss Rafael, hindi yan tumatagal dito sa kumpanya. Masyado kang malambot para sa Rosales Industries. Nakangising tinalikuran siya nito na ipinagpasalamat niya. Nang makauwi si Margie sa bahay nila ay wala siyang ganang kumain. Nakailang ulit ng tanong ang pamilya niya kung ano ang nangyari pero nanatili lang siyang tahimik. Nagdadalawang isip siya kung papasok pa siya kinabukasan. Subalit may parte rin sa kanya na nais patunayan na kaya niyang tumagal sa industriya, na hindi siya malambot gaya ng inaakala ng iba. Oh, nandito ka pa? Gulat na tanong ni Mr. Season nang pumasok pa rin siya kinabukasan. Mr. Season, na-review ko na po ang lease renewal at napansin kong tumaas ang renta ng 5%. Pero ang standard po ng kumpanya, nasa 3% lang. Nais niyo po bang makipag-negotiate? Formal na tanong niya kay Mr. Season na parang wala itong ginawang kahalayan sa kanya kahapon. Tuliro si Mr. Season at nakaawang ang mga labi. Mukhang hindi inaasahan ang mga sinabi niya. Sige. Napalunok ito. Mag-email ka sa tenant ng proposal. Tumango si Margie bago sinunod ang utos ni Mr. Season. Pagkatapos ng insidenteng yon, ay formal na ang naging trato sa kanya ng kanilang head. Hindi na siya nito pinagtatangkaang halayin at parang nakatanggap siya ng respeto mula rito. Mabilis na nakaisang linggo si Margie sa kumpanya at marami na rin siyang nakilala mula sa ibang department. Nagpapasalamat siya at pinili niyang huwag sumuko sa unang araw. Dahil ngayon ay naramdaman niya na pinagkakatiwalaan na siya ni Mr. Season. Marge! Tawag ni Mr. Season sa kanya habang nasa coffee break sila. Ano po yun, sir? Next week ay 30th anniversary na ng kumpanya. At masquerade ball ang tema ng party. Imbitado po ba kami mga intern? Tanong niya. Hindi siya mahilig sa party pero interesado siyang pumunta upang makilala ang iba pang department heads ng kumpanya. Lalo na ang mga executives. Sa katunayan nga, nice ng board na sumali kayo sa talent show. Nalaglag ang panga ni Margie. Po? Bawat department mayroong representative para sa talent show at nag-suggest ang board na dapat lahat ng interns mag-participate. Halos hindi siya makapagsalita. Confident siya sa pagsasalita sa harap na maraming tao. Pero kung performance ang pag-uusapan, lalo ng talent show, ay mas pipiliin niya na lang na magtago. Pagsubok lang to para sa inyo at para makilala rin kayo ng board. Napatango si Margie at wala nang magawa pa. Nag-ensayo siya ng kanyang kakantahin dahil pagkanta lang naman ang alam niyang mayroon siya. Hindi man ganun kaganda ang boses niya, hindi naman siya sintonado. Talent show lang yon at hindi contest pero porsigido si Margie na patunayan ang sarili. At para na rin makuha ang atensyon ng mga boss. Pagdating ng araw ng masquerade ball, ay nanghiram siya ng damit sa kapitbahay nila. Midnight blue ang kulay ng dress at walang strap. May ilang layers ang dress na hindi naman ganong kakapal. May ruffle yon sa likod at sa leeg naman ay may beaded mask na nakakabit. Sa isang mamahaling hotel gaganapin ang ball at pagpasok niya ay hindi niya maiwasang kabahan dahil hindi niya makilala ang mga taong naroroon. Lahat sila ay nakasuot ng maskara at bahagya siyang nakaramdam ng hiya nang dumaan ang spotlight sa kanya, at ang lahat ng mga taong naroroon ay nakatingin sa kanya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makita si Mr. Season. Hindi ito nakasuot ng maskara at mukhang abala ito sa pag-facilitate ng event, kasama ng event organizer. Sir, tawag niya rito nang makalapit siya. Humarap ito sa kanya at nailang siya dahil sa pagkamanghang naglalaro sa mga mata nito. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Bahagya pa itong nautal at hindi na napigilan ni Margie ang pagtawa. Si Margie po to, sir. Margie? Nagulat ito. Pasensya na at hindi kita nakilala. By the way, sa talent show, tatawagin lang ang department natin. At aakyat ka na agad dapat sa stage. Tumango siya. Dahil ipinapaalala ni Mr. Season ang talent show, ay muli siyang kinabahan. Natatakot siyang pumiyok sa harap ng maraming tao, kaya pinagdarasal niya na lang na hindi yun mangyayari. Matapos ang dinner ay nag-announce na ang MC na magsisimula na ang talent show. Agad na pinagpawisan ang kanyang mga palad. Ang mga kasama niyang interns ay nag-perform na. Halos lahat sa mga ito ay sumayaw kahit halatang hindi marunong. Napuno ng kantsawan ang buong function room dahil sa mga interns.
Iniisip ni Margie na kung siya ang nasa lugar ng mga kasamahang interns, ay mahihiya siya at maiiyak. Lalo na't alam nilang lahat na naroon din ang mga executives. Subalit ang mga kasama niya ay nakitawa rin at halatang ine-enjoy pa ang atensyong nakukuha. Ang panghuling performer natin ay mula sa Property Management Department. Humugot ng hininga si Margie bago kinuha ang gitarang pinahiram sa kanya ni Mr. Sisson at lumabas na mula sa backstage. Maingay ang audience at mukhang may pinagkakaabalahan habang inaayos niya ang kanyang upuan. Nang patunugin niya ang gitara ay doon na tumahimik ang lahat, ngunit mas lalong umingay naman ang pagkabog ng dibdib niya. Huminga siya ng malalim bago tumugtog at sa pagkanta niya ng kantang palagi, ay nananatili pa ring tahimik ang buong paligid. Habang kumakanta ay iginala niya ang kanyang paningin sa alon ng mga manonood. Subalit agad siyang napayuko dahil sa tindi ng mga titig ng mga ito. Dahil sa biglang kaba na naramdaman, aksidente niyang nabitawan ang mic nang hawakan niya yon para ayusin. Napuno ang buong function room ng mga bulong-bulungan, pero pinulot niya ang mic at kahit nanginginig na ang boses, tinapos niya ang kanta. Mabilis siyang bumaba mula sa stage at lumabas ng function room dahil wala ni isa ang pumalakpak para sa kanya. Nababalisa niyang nilibot ang buong hotel at napadpad siya sa garden kung saan may aksidente siyang nabunggo. Sorry, natataranta niyang sabi. Napaatras siya at iniangat ang tingin para tingnan ang mukha ng nabunggo niya. Nakamaskara ito at mukhang empleyado rin ng kumpanya. Subalit kahit natatabunan ang mukha nito, ay hindi maitanggi ni Margie ang kagwapuhang taglay nito. Mayroon tong ilong na napaka-perpekto ng hugis at ang mga labi nito ay sobrang pula na nakakaagaw pansin. Ang ganda ng boses mo. Namilog ang mga mata ni Margie dahil sa sinabi ng lalaki, kaya napaiwas siya ng tingin dahil sa hiya. Palpak nga eh. Kinakabahan siyang napangiti. Aksidente pero hindi palpak. Muli siyang napatingin dito dahil sa pagtatama nito sa kanya. Nakaawang ang mga labi niya habang nakatitig sa mga mata nito. Nakangiti lamang ito habang nakatitig sa kanya. Nakaramdam ng kung anong kiliti si Margie sa loob niya. Parang uminit din ng bahagya ang kanyang dibdib nang hindi pa rin sila nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Mari ba kitang sayaw? Tanong ng lalaki sa kanya at doon na napagtanto ni Margie ang slow music na nanggagaling sa function room. Bumaba ang tingin niya sa nakalahad na kamay ng lalaki. Nakangiti niyang tinanggap yon at maingat siyang hinapit ng lalaki sa bewang gamit ang kabilang kamay nito. Taga-property management ka? Tanong nito sa malalim na boses. Kahit sa boses pa lang, para na siyang natutunaw. Oo. Ikaw? Naimbita lang. May kakilala kasi ako rito. Tumango siya sa sagot ng lalaki at tahimik silang sumayaw ng dahan-dahan. Bawat hakbang at ikot ay ramdam niya kung gaano kaingat ang pagtrato sa kanya ng lalaki. Nang matapos ang musika ay tumigil na rin sila sa pagsayaw at napatitig sa isa't isa. Nais niyang malaman ang pangalan nito, subalit bago pa niya maibuka ang bibig, ay naramdaman niya ang pagdampi ng mga labi ng lalaki sa pisngi niya. Napasinghap siya sa gulat at bago pa makapag-react, ay umalis na ang lalaki nang hindi lumilingon. Nais man niya itong habulin ay masyado na itong malayo. Napahawak si Margie sa pisngi niya at wala sa sariling napangiti. Kung magtatagpo muli ang mga landas natin, hinding-hindi na kita pakakawalan. Bulong niya sa sarili. Hindi nakatulog si Margie ng gabing yon dahil paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang pagsayaw kasama ang lalaki. Ramdam pa rin niya ang malalaki at maiinit nitong mga palad na nakahawak sa bewang niya. Ang amoy nitong parang mamahaling perfume ay parang pinupuno ang buong kwarto niya. Determinado siya na mahanap ang lalaki, kaya plano niyang magtanong-tanong sa kanyang mga katrabaho. Subalit hindi niya nagawa dahil pagpasok niya sa trabaho kinabukasan, ipinatawag siya ng instructor nila. Sinabihan siya nitong sumunod at pagpasok ng elevator ay namilog ang kanyang mga mata nang pindutin nito ang top floor button. Laglag ang panga niya dahil sa kabuuan ng interior sa parte ng gusaling yon. Marami mahahabang sofa na kulay beige sa lunch area na bagay sa kulay abong pintura ng pader. May nakasabit na mamahaling chandelier sa gitna at hindi ma-imagine ni Margie kung ilang milyon ang presyo nun. Pumasok ka sa loob, may gustong kumausap sa'yo. Napalunok siya bago sinunod ang utos ng instructor.
Pumasok siya sa loob at matuwid na napatayo nang makita ang isang lalaki na sa tingin niya ay nasa early 30s ang edad. Nakasuot ito na mamahaling suit at kulay pulang necktie. "Good morning po, sir. Pinapatawag niyo raw po ako?" Nagpapasalamat si Margie na hindi siya nautal, lalo na nang makita ng klaro ang nakakahumaling na mukha ng lalaki. Makinis ang kutis nito at may konting balbas na nagpadagdag sa apil nito. May konting buhok itong tumatabon sa noo. Hindi niya rin maiwasang mapatingin sa mga mata ng lalaki. Kulay tsokolate ang mga yon, malalim at napakamisteryoso, pero hindi niya maintindihan kung bakit pamilyar sa kanya ang pare sa mga matang yon. "Ikaw ang bagong intern?" "Apo," sagot niya na naguguluhan kung bakit siya ipinatawag. "Nandito ka dahil nais kitang bigyan ng offer." Napakunot ang noo ni Margie sa pagtataka, pero nawala yun ng aksidenteng napadpad ang kanyang mga mata sa nameplate ng lalaking nasa mesa. "Nathan Rosales?" Gulat niyang bigkas sa pangalan ng lalaki. Ito ang CEO ng kumpanyang pinasukan niya. Sir, pasensya na po at hindi ko po kayo nakilala." Yumuko siya para ipakita kung gaano siya nahihiya. "Ayos lang. Naiintindihan ko naman kung bakit hindi mo ako kilala. Hindi kasi ako mahilig sa public events." Sabi nito na nanatiling nakangiti. "Anyways, ipinatawag kita dahil gusto kita i-promote. Nakita ko ang performance mo kagabi." Hindi makapagsalita si Margie. Nais niyang magwala sa kahihiyan nang maalala kung ano ang nangyari sa performance niya kagabi. "Nagustuhan ko, hindi lang yon. Marami ako mga magagandang bagay na narinig tungkol sa'yo. Kaya naman, nais kitang gawing personal assistant ko." Napatabon si Margie sa bibig niya. Hindi niya maipaliwanag ang tuwang nararamdaman. Kung hindi lang ang CEO ang kaharap niya, ay tatalon talaga siya sa saya. "Ikaw magiging personal assistant ko hanggang sa matapos ang internship mo. O kung gusto mo, pagka-graduate mo, sa'yo na agad ang posisyong yun." "Hindi po ako aangal, sir." Tuwang-tuwang sabi niya habang pilit na kinokontrol ang kanyang emosyon. Nang araw ring iyon ay nagsimula siya sa kanyang trabaho bilang personal assistant ni Nathan. Mabait sa kanya ang lalaki, subalit nang makita niya itong magtrabaho ay nakakatakot ito. Ilang empleyado ang nasigawan nito, pero tuwing humaharap sa kanyang lalaki ay agad naman itong ngumingiti. "Sir, nasa akin ang schedule mo. May meeting po kayo mamayang 10:00 kasama ang marketing team." Sabi niya, kahit intern pa lang siya ay malakas ang loob niyang kaya niyang makipagsabayan sa ibang mga empleyado, lalo na bilang personal assistant ng CEO. Ang pamilya niya ay nabubuhay din sa real estate. Brokers at real estate agents kasi ang halos lahat ng mga tiyuhin niya, kasama na ang kanyang ama. Kahit nga ang lolo niya ay buy and sell ng mga bahay ang kinabuhayan, kaya pamilyar si Margie sa takbo ng ganong negosyo. "Salamat, Margie." Itinago niya ang ngiti ng bigkasin ng gwapong boses ang kanyang pangalan. "Ano nga ulit ang agenda ng meeting?" Napaayos siya ng tayo nang mag-angat ng tingin ang boss niyang abala kanina sa laptop. Napakurap siya ng mas starstruck sa wangis ni Nathan. Nakakahumaling ang mukha nito, lalo na ang pula nitong mga labi at magagandang mga mata. Oo." Tumikim siya bago nagpatuloy. "Tungkol po sa campaign para sa bagong property launch. Nakapaghanda po ako ng briefing document para ma-review niyo po bago ang meeting." Kinuha niya ang dokumento sa kanyang mesa at sa pagharap niya ay bumagal ang kanyang paghinga habang pinapanood ang paghakbang ni Nathan papalapit sa kanya. Kahit sinong lalaki sigurado siyang mahihiyang tumabi kay Nathan. Ngayon lang talaga nakakita si Margie ng ganong kagandang nilalang. Maliban sa lalaking nakamaskarang nakilala niya sa party. Napalunok siya bago humakbang para sana iabot ang dokumento. Nang aksidente siyang matumba dahil sa panginginig ng mga tuhod niya. Mabuti na lang at maagap siyang nasalo ng boss niya. Tumigil si Margie sa paghinga habang diretsyong nakatitig sa mukha ng lalaki. Ang kanang kamay nito ay nakahawak sa bewang niya habang ang kabilang kamay ay hawak-hawak siya sa palapulsuhan. Dahil sa posisyon nilang dalawa ay parang nakaramdam ng kung anong pamilyaridad si Margie. Bumaba ang tingin niya sa mga labi ng lalaki at doon niya napagtanto ang katotohanan. Ikaw?" Kulat niyang bulong bago kumawala mula sa pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Bago pa niya madagdagan ang sasabihin ay nagsalita ang lalaki. "Aksidente, pero hindi palpak." Namilog ang mga mata niya nang makumpirma ang tsoryang nabuo sa kanyang isipan.
Hindi niya maproseso ng husto ang nalaman. Hindi niya inaakala na ang lalaking nakasayaw niya nung gabing yun at ang CEO ng Rosales Industries ay iisa. Hindi lang dahil sa magaling ka, kaya kita piniling maging personal assistant, Margie. Mahinahong sabi ng lalaki na ang mga mata ay napakalambot at puno ng emosyon. Magmula nung gabing nakasayaw kita, hindi na kita malis sa isipan ko. Dagdag nito habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nung una, akala ko hinahangaan lang kita, pero hindi, Marge. Minahal na kita magmula nung una tayo nagkatagpo. Buong lakas sa pinipigilan ni Marge ang sarili na huwag mahimatay. Yun yata ang klase ng panaginip na ayaw niyang magising. Sobrang nakakabaliw ang pagkabog ng dibdib niya habang nakatitig sa lalaki. Nang makalapit ito at hawakan ang kanyang kamay, ay nagwala na ang brain cells niya. Ayoko lumipas sa mga araw na hindi kita kasama, Marge. At alam ko masyado ako nagmamadali, pero kung pareho tayo ng nararamdaman, pakasalan mo ko. Napakurap na lang siya. Buong buhay niya ay pinangarap niya makapasok sa Rosales Industries, pero ngayon heto siya. Inaayang magpakasal ng CEO ng kumpanya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat-lahat. Ipinapangako ko rin na hindi na maghihirap ang pamilya mo. Basta't pakasalan mo lang ako dahil kailangan kita, Marge. Puno ng pagsusumamo ang mga mata nito habang buong ingat na hinawakan ang mga kamay niya. Nagdalawang isip si Margie nang maalala ang ipinangako niya sa sarili na kung magkatagpo muli sila ng lalaking nakamaskara, ay sisiguruhin niyang hindi na ito pakakawalan pa. Pag-uwi niya ng araw na yon ay hinatid siya ni Nathan para magpaalam din sa pamilya niya. Ang mga tiyuhin niya na sobrang siga ay parang tuta nang makaharap si Nathan. Ang buong pamilya kasi ni Margie ay hangang-hanga sa kumpanyang pag-aari ni Nathan dahil ito ang pinakamalakas sa industriya. Akala niya nung una ay aangal ang pamilya niya, lalo na't sobrang bilis sa mga pangyayari, pero nagsitango lang ang mga ito, parang mga tuliro. Good morning. Nakangiting bati sa kanya ng lalaki kinabukasan. Nagulat si Margie nang makita itong nakatayo sa labas ng bahay at nakasandal sa Mercedes-Benz nitong S-Class. Lahat ng mga kapitbahay nila ay nasa labas at nagbubulong-bulungan. Pero si Nathan, nakapamulsa lang habang malapad na nakangiti sa kanya. Tara na. Yaya nito saka siya pinagbuksan ng pinto. Bumaling muna si Margie sa pamilya niya at excited ang mga itong tumango. Natatawang napailing na lamang siya bago pumasok sa front seat. Saan tayo? Tanong niya na makitang hindi papunta sa kumpanya ang kanilang dinadaanan. Sa bahay. Ipapakilala kita kay Mama. Ano? Sir, sana sinabi niyo at parang nakapagbihis ako na maayos. Pwede bang bukas na lang? Tutol niya habang tinitingnan ang sarili na nakasuot ng itim na pencil skirt at beige na blouse. Gusto ko na makilala ni Mama at maganda ka rin naman kahit ano pa ang suotin mo. Tsaka, wag mo na akong tawagin na sir at fiancé mo na ako. Tawa nito pero balisa pa rin si Margie. Sinong hindi kakabahan kung makakaharap mo ang isang Sky Rosales, ang pinaka-eleganteng model sa buong Pilipinas at ang ina na nag-iisang Nathan Rosales. Napanood niya ito noon sa TV at sobrang sopistikada ito kung gumalaw. Metikulosa rin pero marami naman nagsasabing mabait ito. Pagpasok ni Margie sa property ng mga Rosales, ay halos lumuwa ang kaniyang mata sa lawak ng paligid. May mga golf carts din sa parking lot dahil kahit sino ay papagurin sa paglilibot. Ang istruktura ng bahay ay parang isang palasyo, sobrang taas at lawak. Ang pader ay napakatayog at mukhang matatag. Hindi mabilang ni Margie kung ilang bintana ang naroon sapagkat napakarami. Kasing dami rin ang tauhan ng mga ito. Pagpasok nila ay maayos na napatayo si Margie nang makita ang nag-iisang Sky Rosales. Hindi halatang may edad na ito dahil sa ganda nitong taglay. Malayo pa lang ay nakaramdam na agad ng ilang si Margie. May kung ano sa aura ng ina ni Nathan na hindi niya maipaliwanag. Mama, si Margie Rafael po, fiancé ko. Pagpapakilala ni Nathan sa kanya at pinanood niya ang reaksyon ng ina nito. Agad nang umiti ang ginang ng napakalapad na ikinagulat niya. Hi, ako si Mrs. Rosales pero pwede mo rin akong tawaging Mama. Humagikik ito at para siyang nakahinga ng maluwag dahil mali ang akala niyang pagsusupladahan siya nito. Teka lang Ma, iwan ko muna si Margie sa'yo, sasagutin ko lang to. Paalam ni Nathan nang tumunog ang phone nito. Nang makalis si Nathan ay kinabahan na muli si Margie. Kahit na mabait ang magiging biyanan niya,
ay hindi pa rin nagbabago ang katotohanang kaharap niya ngayon ang isang legend sa fashion industry. Maupo ka. Sumunod si Margie at dahan-dahang umupo sa couch. So, Iha, tumikim ito. Narinig ko mula kay Nathan na nagkakilala raw kayo sa annual ball? Opo. Nagsayaw kami at wala po akong idea na CEO palang kasayaw ko. Marahan siyang tumawa, subalit ang ginang ay tahimik lang. Nang magkatinginan silang dalawa, ay doon na nakita ni Margie ang seryosong mga tingin ng ginang. Maganda ka at narinig ko rin mula sa ibang mga empleyado na matalino at masipag ka. Gusto mang ngumiti ni Margie dahil sa mga magagandang bagay na sinasabi ng ibang empleyado tungkol sa kanya ay hindi niya magawa. Pero sa tingin mo ba, sapat na ang mga bagay na yon para piliin ka ng anak ko? Kumunot ang noo ni Margie. Kanina lang ay maganda ang pakikitungo nito sa kanya. Pero ngayon na umalis na si Nathan, ay parang bigla itong nagbago. Hindi kung sino-sino lang ang anak ko, Miss Rafael. Siya si Nathan Rosales. Bahagyang tumigil ito sa pagsasalita para ipakita ang ngisi nitong nakakaasar. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Sigurado akong alam mo kung anong ibig kong sabihin. Tahimik si Margie na napayuko. Bigla siyang nagdalawang isip kung pakakasalan pa ba niya si Nathan. Subalit nang makita ang ngiti nitong napakalapad pagbalik nito sa sala, ay hindi niya magawang humindi. Masayang masaya ako para sa inyo, anak. Emosyonal na sabi ng ina nito na pinigilan niya na mapangiwi. Ang galing nitong umarte sa harap ng anak at kapag silang dalawa lang, ay napaka-kontrabida nito. Nag-usap sila ni Nathan tungkol sa magiging setup nila. Sinabi niya na magpapakasal lang sila pagka-graduate niya, pero ang proposal naman ng lalaki ay magpapakasal sila sa susunod na linggo sa Huwes at magpapakasal na lang ulit sa simbahan pagka-graduate niya. Hindi naman umangal si Margie dahil ganun pa rin yun. Alam niyang napakabilis ng lahat pero wala namang pag-aalinlangan sa puso niya. It was hitting two birds with one stone for her. Una, makatuluyan ang first love niya. Oo, first love niya si Nathan. Hindi nga niya alam na hindi lang pag-pump ng dugo ang function ng puso niya mula nang dumating ito. Pangalawa, ang Rosales Industries. Pangarap niya maging parte nun at ito na siya ngayon, magiging asawa ng CEO nun. Ano ginagawa mo? Halos mapatalon si Margie sa gulat nang biglang tumabi sa kanya ang ina ni Nathan matapos lumabas ng huli at may tawag na naman. Tatawagan ko lang po ang pamilya ko. Ipapaalam ko ang araw ng kasal para makadalo sila. Sabi niya pero marahas na inagaw nito ang cellphone niya. Total ay sa Huwes lang naman kayo magpapakasal. Mabuti nang tayo-tayo na lang muna. Tsaka na sila imbitahan pagkatapos ng graduation mo. Walang ka-emosyong nitong saad bago umalis. Makalipas ang isang linggo ay nagpakasal na nga sina Nathan at Margie. Ang biyanan lang niya ang naroroon kasama na ang mga tauhan nito bilang mga saksi sa kanilang kasal. Dahil asawa na kita, hindi mo na kailangan pumunta sa opisina para magtrabaho. Mas mabuti dito ka na lang at mas kailangan kita rito. Sabi ni Nathan sa kanya. Hindi rin umaalis si Nathan at sa bahay na rin ito nagtatrabaho kasama niya. Masaya si Margie kasama ang lalaki. Mabait ito sa kanya at sobrang mapagmahal din. Pero ramdam niya na parang limitado ang kanyang galaw. Lalo na kapag malapit ang nanay nito sa kanila. Isang araw ay nais niya sanang bisitahin ang pamilya niya, subalit hindi siya pinahintulutan. Huwag ka mag-alala at tinutustusan ni Nathan na pamilya mo. Yun ang mas importante. Malditang pahayag ng biyanan niya at hindi naman siya kumontra. Nang magpaalam si Nathan na aalis para sa isang overseas project, ay binalot ng takot si Margie, ngunit hindi niya yun masabi sa kanyang asawa. Maliban sa mga tauhan ay silang dalawa lang ng biyanan niya sa napakalaking mansyon. Para siyang nasasakal sa dami ng pinagbabawal sa kanya. Bawal magbilad sa araw. Bawal gumawa ng kung anong gawain maliban sa desk works. At bawal din kumain ng kung ano-anong mga pagkain. Para siyang isang paslit na kailangang ingatan. Hindi rin siya pwedeng kumain ng madami dahil baka masira ang hubog ng kanyang katawan. Hindi lang yon. Dapat 1 o 2 libro rin ang kailangan niyang basahin araw-araw. Dagdag pa na nag-hire ang biyanan niya ng mga language teachers para mapag-aralan niya ang lengguaheng Chinese at Spanish. Doon na napagtanto ni Margie na hindi basta-basta ang pagiging asawa ng isang Nathan Rosales. Dapat niyang tapatan ang standards ng kanyang biyanan. Kailangan niyang maging perpekto katulad nito.
Para na siyang nasasakal sa mga patakaran na kailangan niyang sundin, kaya naman, nang malaman niyang umalis ang kanyang biyanan para sa isang fashion week, ay nakakuha siya ng pagkakataon. Saan po ang punta niyo, ma'am? Pagharang sa kanya ng mga tauhan nang malapit na siya sa gate para lumabas. May kikitain lang. Katrabaho. Pumili na lang po kayo ng sasakyan ng maihatid po namin kayo sa pupuntahan niyo. Nakahinga ng maluwag si Margie. Para siyang nakahanap ng susing magpapakawala sa kanya mula sa kulungan. Maaari ko po bang mahiram ang cellphone niyo? Kailangan ko pong tawagin yung kikitain ko. Sabi niya, itinago kasi ng bruha niyang biyanan ng phone niya. Pasensya na po ma'am, pero bawal po kami magdala ng cellphone sa trabaho. Nakaramdam si Margie ng pagkadismaya. Kaya naman imbis na magpasundo sa pamilya niya, ay walang ibang pagpilian si Margie, kundi ang tumakas ng mag-isa. Plano niyang pumasok sa harap ng mall at sa likod ng mall lalabas, at hahanap siya ng masasakyang jeep papunta sa pamilya niya. Subalit nang makarating sa mall, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa, lalo na't mukhang imposible na magawa niya ang kanyang pinaplano. Kahit saan siya pumunta ay may 4 o 5 bodyguards ang nakabuntot sa kanya. Hala, mukhang hindi sisipot yung kikitain ko. Umarte siyang parang nabigo kahit yun naman ang totoo. Nabigo siya dahil hindi siya makatakas. Mag-shopping na lang kayo ma'am kung ganun. Ito, pinapaabot ni sir. Bumili daw po kayo ng lahat ng gusto niyo. Pag-abot ng isang guard sa kanya ng card, pero agad niyang ibinalik yon. Wala po ako sa mood para mag-shopping. Umuwi na lang po tayo. Buong linggo, walang ginawa si Margie, kundi magpakalubog sa mga paperworks, pagbabasa ng libro, at pakikinig sa mga language teachers niya. Iniisip niya na mas mabuting marami siyang ginagawa para hindi niya maisip na nakakulong siya sa mansyon ng mga Rosales. Ma'am, dumating na po si sir at nasa baba po siya, sabi sa kanya ng bodyguard. Parang napawi lahat ng kung anumang negatibong emosyon na namumuo sa dibdib niya. Mabilis siyang tumakbo pababa at nang makita niya ang lalaki na kabababa lang mula sa sasakyan, ay agad niya itong niyakap. Bahagyang tumawa ang lalaki sa gulat dahil sa ginawa niya, pero kalaunan niyakap din siya nito pabalik. Sobrang namiss kita, Marge. Bulong ng lalaki sa kanya. Napakagat siya ng kanyang labi at hindi na napigilan ang mapahikbi. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong nito at sinipat ang kanyang mga mata. Namiss din kita. Sabi niya at ngumiti para ipakita sa lalaki na hindi nito kailangan mag-alala. Nginitian din siya nito bago nito pinunasan ang kanyang mga luha. Sa gilid naman ng mga mata ni Margie ay nakita niya ang kanyang biyanan na seryoso silang pinapanood. Hindi niya ito pinansin at niyakap lang ng mahigpit ang asawa. Kahit makulong lang siya sa bahay ay ayos lang sa kanya. Basta't alam niyang hindi siya nag-iisa. May mga regalo akong binili para sa'yo. Aninitan sa kanya habang dinadala ng mga bodyguards ang mga regalong binili nito sa kanilang kwarto. Tinitigan lang ni Margie ang mga mamahaling bags, heels at jewelries na binili para sa kanya ni Nathan. Habang nakatitig sa mga gamit ay hindi niya mapigilan na maluha. Hindi mo ba nagustuhan? Natatarantang nilapitan siya ng kanyang asawa. Nathan, nangihinang tawag niya sa kanyang asawa at hinawakan ang mga kamay nito. Gusto ko makita ang pamilya ko. May bahid ng pagmamakaawang ani Margie. Alam mo, panimula nito. Umorder si mama ng chicken pie, tsaka dadating mamaya ang designer para makapili ka ng wedding gown mo. Inalalayan siya nito palabas. Nanghina si Margie. Tuwing kinakausap niya si Nathan tungkol sa pamilya niya, ay palagi nitong inibang usapan. Habang tumatagal, nawawalan na ng gana si Margie. Mahal niya si Nathan, oo, pero mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang makawala sa poder ng mga Rosales. Nathan, tawag niya sa lalaki nang tumabito sa kanya para matulog. Bakit? Napalunok si Margie. Nahihirapang magsalita lalo na dahil sa lalamunan niyang parang may bara. Tinitigan niya sa mga mata ang lalaki, at nang pumatak na ang luha niya, ay lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Nasasakal na ako. Nahihirapang bulong niya na sinundan ng hikbi. Asawa mo ako, hindi bilanggo. Iyak niya at agad siyang niyakap ng lalaki para patahanin. Kakausapin ko si mama. Bulong nito habang yakap-yakap siya. Kinabukasan maagang umalis si Nathan at ganon din ang kanyang biyanan. Kaya naman kinuha ni Margie ang pagkakataon
at pumasok siya sa kwarto ng ginang dahil sa kanyang desperasyon. Nais niyang malaman ang totoo. Sigurado siyang may malalim na rason kung bakit bawal siyang lumabas ng bahay. Hindi lang dahil siya ang asawa ng isang Nathan Rosales. Pagkapasok niya ay nagulat siya sa ayos ng silid nito. Ang isang Sky Rosales na elegante at istrikta ay natutulog sa isang kwarto na walang ilaw. Puno ng alikabok ang mga bookshelves at may tabon ang mga bintana. Hindi maiwasang mawirduhan ni Margie na sa dami ng kasambahay sa bahay ay parang isang taong hindi nalilinis ang kwarto ng biyanan niya. Nagsimula siyang maghanap ng kung ano-ano sa mga drawer. Ang nakikita niya lang ay mga mamahaling make-up, bags, at mga kung ano-anong gamit. Sa inip niya ay sinubukan niyang maghanap sa bookshelves. Napaubo siya dahil sa alikabok at binasa ang spine ng mga libro. Mga libro yon tungkol sa negosyo. Halos pare-parehos at iba't ibang volume lang. Pero sa dulo ay napadpad siya sa kakaibang seksyon. Mga koleksyon yun ng mga lumang libro. Parang papel na dinikit-dikit at tinalian lang. Kinuha niya ang isang bundle at napataas ang kilay niya nang mabasa ang isang pamilyar na pangalan na Ezra Rafael II. Bakit narito ang pangalan ni Lolo? Pabulong na tanong ni Margie sa sarili. Bago pa niya mabuksan yon at mabasa, ay dali-dali niyang ibinalik ang libro nang marinig ang boses ng asawa at biyanan. Isang bisita lang, ma! Halos pasigaw na saad ni Nathan sa ina. Agad naman siyang nagtago sa likuran ng shelves. Hawak-hawak niya ang dibdib sa pagkataranta. Takot na baka mahuli siya. Hindi natin alam ang mangyayari sa isang pagbisita niya, Nathan! Ma, nasasakal na ang asawa ko rito. At nasasakal na rin ako makita siyang nahihirapan. Tahimik lang na pinapakinggan ni Margie ang pag-uusap na mag-ina. Ano? Huwag mo sabihin na nahulog talaga ang loob mo sa babaeng yan. Hindi sumagot ang lalaki at narinig ni Margie ang malalim na buntong hininga ni Sky. Magbakasyon kayo overseas kung nasasakal na siya. Unti-unting huminahon ang boses ng biyanan niya. Pero wag na muli siyang magpapakita sa pamilya niya. Napatabon si Margie sa bibig niya sa narinig. Nababaliw ka na ba, ma? Ba't natin siya ilalayo sa pamilya niya? Nababaliw ka na rin ba, Nathan? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng pamilya niya na si Margie, na apo ni Ezra Rafael, ay siyang tunay na tagapagmana ng Rosales Industry? Namilog ang mga mata ni Margie at hindi makapaniwala sa revelasyong narinig. Wala silang alam tungkol sa kasunduan ng lolo mo at ni Ezra Rafael noon. Ang alam lang nila, ibinenta ni Ezra ang kumpanya sa lolo mo. Pero ang totoo, pinahawakan lang pansamantala dahil sa away sa pagitan ng mga tiyuhin ni Margie. Napatulala siya sa kawalan. Hindi lubusang maproseso ang impormasyong nasagap sa mga oras na yon. Nagkasundo na tayo, diba? Pakakasalan mo ang unang babaeng apo ni Ezra Rafael at kalahati sa shares ng kumpanya ay mapapasa atin. Habang nakatingin sa kawalan, unti-unti nang nagsitulo ang mga luha ni Margie. Puno siya ng gulat at sakit. Gulat sapagkat hindi niya inaakala na ang kumpanyang pinapangarap niyang pasukan ay siya pala ang magmamana. Nasasaktan din siya dahil sa pag-aakalang mahal siya ni Nathan. Yun pala ay ginagamit lang siya nito. Paano kapag nalaman niya? Tanong ni Nathan na tinawanan lang ng ina nito. Malalaman? Come on, Nate. Hindi niya malalaman kung hindi mo sasabihin. Total tayong dalawa lang naman na nakakaalam. Umaasa si Margie na ipagtatanggol siya ni Nathan. Natututol ito sa kung anuman ang pinaplano ng kanyang biyanan. Pero ang kasunod na mga salita nito ay lubusang dumurog sa puso niya. Paano kung nakuha na natin ang gusto natin? Hiwalayan ko ba siya? Ikiniyom ni Margie ang mga palad at hindi na nakayanan ng sakit. Tumayo siya at dire-diretsyon tumakbo papalabas ng kwarto. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Nathan at Sky nang mapagtantong narinig niya ang lahat-lahat. Patuloy sa pag-agos sa mga luha niya habang tumatakbo. Diretsyon niyang tinakbo ang gate nang makitang nakabukas yun. Narinig niya sa likuran ng sigaw ng mga bodyguards na nataranta na makita siyang lumabas. Hindi niya alam ang pasikot-sikot sa subdivision pero diretsyo lang siya sa pagtakbo. Para siyang ginagapos dahil sa takbong ginagawa at sa sakit na nagpapabigat sa dibdib niya. Natigilan siya sa pagtakbo nang palibutan siya ng mga itim na sasakyan. Walang nagawa si Margie kundi ang pumikit at sumuko. Marge, pasok! Napamulat siya nang marinig ang sigaw ni Nathan. Nasa driver's seat ito
at balisa habang panay sulyap sa likuran kung saan may mga paparating na puting mga SUV. Bilis! Ilalayo kita rito! Hindi sigurado si Margie sa gagawin, pero nahanap niyang sarili sa loob ng sasakyan ni Nathan na humaharurot paalis ng subdivision. Mula sa side mirror, nakita niya ang mga naiwang itim na sasakyan na pinipigilan ang mga puting SUV. Hindi sigurado si Margie kung nakalaya na ba siya, lalo na't ang asawa niya ang nagmamaneho ng kotseng sinasakyan niya. Ang asawa niyang nagsinungaling sa kanya. Hawak-hawak ni Margie ang dibdib sa kaba. Napapikit siya, at nang tumagal ay unti-unti na siyang kumalma. Nakatitig lang siya sa harap habang ramdam niya na panay baling ni Nathan sa kanya. Iuwi mo ako. Sabi niya na nangingilid ang luha sa mga mata. Natatakot siya sa maaaring gawin ng kanyang biyanan. Rosales Industries na ang pinag-uusapan at hindi niya maisip kung ilang milyon o bilyon ang halaga nun. Malaki ang posibilidad na ipaligpit siya, gayong siya talaga ang tunay na tagapagmana. Hindi natin pwedeng balikan ang pamilya mo. Bakit? Dahil ba sa desperasyon mong mapasayo ang kumpanya, ganun ba? Hinarap niya ito at hindi niya namalayang nagsitulo na pala ang mga luha niyang namumuo. Buong galit niya itong tinitigan habang abala ito sa pagmamaneho. Sumulyap ng panandalian si Nathan sa kanya at nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Hindi sa ganun, Marge. Alam ni Mama, naroon ka pupunta, kaya baka nga nandun na yun para ipahanap ka. Eh di kailangan nga natin puntahan ang pamilya ko. Paano kung may masamang mangyari sa kanila? Bumuhos ang luha niya sa isipin na mapapahamak ang kanyang pamilya. Desperada si Mama Marge, pero hindi yun mamamatay tao. Kapag nakita niya na wala ka ron, lulubayan niya rin ang pamilya mo. Hindi matigil-tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Kung papipiliin siya, ay hindi na lang sana siya pumasok sa Rosales Industries. Wala siyang pakialam kung siya ang tagapagmana ng isang napakalaking kumpanya. Dahil walang kwenta yon kung hindi niya rin naman makakasama ang pamilya niya. Nasaan tayo? Tanong ni Margie. Hindi niya namalayang nakatulog pala siya sa biyahe. Pagkagising niya ay madilim na ang paligid at hindi siya pamilyar sa lugar. Nasa probinsya, sagot ni Nathan, bago hininto ang kotse sa harap ng isang bahay na hindi gaanong kalakihan at gawa sa kahoy. Nalaman niyang pinaparentahan pala ang bahay na yon at doon nila napagdesisyon ng tumuloy. Inutusan ni Nathan ang isang tauhan nito na dalhan sila ng mga damit at gamit. Gustong sumigaw ni Margie sa inis dahil maling size ng bra at panty ang nabili. Pero hindi na lang niya pinansin si Nathan. Marge, mahinang tawag ni Nathan sa kanya. Kakatapos lang niyang maligo at abala siya sa pagsusuklay ng kanyang buhok habang nakaharap sa salamin. Marge, gusto ko lang sana magpaliwanag. Salbas muna ako para mabilis matuyo tong buhok ko. Malamig na putol niya sa sasabihin ng lalaki. Agad niya itong tinalikuran. Napalingon siya nang bumukas ang pinto at kumunot ang noo niya nang sundan siya ng asawa. Napairap siya at akmang lalayo pero pinigilan siya nito. Alam kong nasaktan ka sa mga narinig mo. Alam ko rin galit ka sa akin at naiintindihan ko. Sumbatan mo ko. Sigawan mo ko. Saktan mo ko. Hinablot ni Nathan ang kamay niya at hinampas sa dibdib nito. Huwag ka naman ganito please. Pansinin mo ko. Kagat-labing nakatitig lang siya sa sahig habang pinipigilan ang pagiyak dahil sa boses ni Nathan na puno ng sakit at pagsisisi. Totoo ba? Na pinakasalan mo lang ako dahil sa kumpanya? Oo o hindi. Walang kaimo-emosyong tanong niya habang iniiwasan ang mga mata ng lalaki. Pero sa una, oo o hindi. Pagputol niya sa isasagot nito. Napabuntong hininga si Nathan at nakayukong sumagot. Oo. Mapaklang ngumiti si Margie bago kinalas ang pagkakahawak ni Nathan sa pulsuhan niya. Walang imik niyang nilagpasan ng lalaki bago pumasok muli sa bahay at dumiretso sa kabilang kwarto. Ilang araw ang lumipas at hindi pa rin pinapansin ni Margie si Nathan. Tuwing sinusubukan nitong magsalita ay agad niya itong tinatalikuran. Palagi siyang nasa labas ng bahay. Sa katunayan nga ay marami na siyang nakaibigan na mga taga roon. Kaya naman kahit papano, nalilibang siya at hindi gaanong iniisip ang ginawang pagsisinungaling sa kanya ni Nathan. May fiesta mamaya sa barangay, sumama ka! Pangungulit ng mga bago niyang kaibigan. May asawa na mga ito at hindi naman ganun kalayo ang agwat ng kanilang edad. Napangiti si Margie at agad na sumang-ayon.
Mas mainam nang sumama sa mga kaibigan niya kaysa makulong sa isang lugar kasama si Nathan. Binili mo? Tanong ni Nathan sa kanya pagsapit ng gabi. Matapos nitong mapansin ang suot niyang floral dress na ipinahiram ng kapitbahay nilang si Jen. Hiram. Tipid niyang sagot bago tumayo nang matapos siya sa pag-ayos ng kanyang buhok. Alis ako, babalik din. Paalam niyang hindi tumitingin sa asawa. Aalis? Gabi na. Anito sa mahinahong boses. May fiesta sa barangay. Isasama ako ni na Jen. Sige, alis na ako. Seryoso niyang sabi. Hindi na niya hinintay pa ang reaksyon nito at mabilis na siyang umalis. Pagdating nila sa vicinity ng barangay hall, ay malapad na napangiti si Margie. Fiestang-fiesta ang itsura ng paligid. Iba't iba ang kulay ng ilaw. Maraming banderitas at malakas ang sound system. Hindi naman ganong karami ang mga tao. May handa sa gilid na hindi rin sobrang dami. Halos mga kaedad niya ang mga nandun. Mga nakasuot din ng dress na kagaya ng sa kanya. Hinila siya ng mga kaibigan niya at ipinakilala sa mga taong naroroon. Lahat ng tingin ay nasa kanya. Pati na ang kapitan ng barangay ay nakapagkwentuhan din sa kanya. Mga mababait ang mga taga roon at nang magsimula ang programa ay napuno ng tawanan dahil sa mapagbirong host. Ang saya rito, sabi niya habang kumakain sila. Bakit? Wala bang ganito sa lugar niyo, Margie? Tanong sa kanya ng isa niyang nakilala na si Bianca. Meron siguro, hindi kasi ako masyado lumalabas ng bahay eh. Sagot niya. Magmula kasi bata ay pag-aaral lang ang kanyang inaatupag dahil sa kasabikan niyang maging matagumpay. Yun siguro ang rason kung bakit wala talaga siyang masyadong naging kaibigan. Pasensya po sa istorbo pero maaari po ba kitang maisayaw? Paglapit sa kanya ng isang binata na sa hula niya ay halos kaedad lang niya. Moreno ito at may magandang pangangatawan. Kita ni Margie ang hesitasyon at takot sa mga mata nito. Ngumiti siya nang mapansin ang kamay nitong nakalahad at bahagyang nanginginig. Kinakabahan siguro ito na baka mapahiya, lalo na't ang lahat ng atensyon ay nasa kanila. Maliban na lang sa mga taong nagsasayawan sa gitna na mukhang may mga sariling mundo. Sige ba? Ngumiti siya at nang tinanggap niya ang kamay nito ay malapad itong napangiti. Bago pa siya mahawakan ng binata sa bewang, ay natigilan ito at biglang namutla na parang nakakita ng multo. Pasensya na po. Kailangan ko mag-CR. Paalam nito at bigla na lang umalis. Napakunot ang noo niya dahil sa inasta nito. Binasa niya ang kanyang pang-ibabang labi at akmang babalik na sa pagkakaupo nang may humapit bigla sa bewang niya. Anong ginagawa mo rito? Nagulat siya nang makitang si Nathan na nakasuot ng isang simpleng checkered na polo shirt at baong na pantalon. Binabakuran ng asawa ko. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at unti-unting nabatid ni Margie na baka ito ang rason kung bakit biglang umalis ang binata kanina. Bitiwan mo ako. Ayoko makasayo ka. Pilit niyang winawaksi ang kamay ni Nathan na nakahawak sa pulsuhan niya, pero nagmatigas ito. Kung ayaw mo makipagsayaw, magkaka-eksena lang tayo rito. Dahil hindi kita bibitawan. Natigilan siya at bahagyang sumulyap sa mga nakaupo na pinapanood sila. Napabuntong hininga siya at inis na ipinatong ang kamay sa balikat ni Nathan. Mula sa pagkakahawak ni Nathan sa pulsuhan niya at paglalakbay ng kamay nito patungo sa palad niya. Naalala mo pa ba ang pagsayaw natin sa masquerade ball? Tanong ng lalaki sa kanya pero hindi siya sumagot at nananatiling nakatitig lang dito. Nung sinabi ko na hindi ka mabura sa isip ko, matapos kitang makilala totoo yun. Alam kong mali ang intensyon ko sa pagpapakasal sa iyo. Pero ang nararamdaman ko, Marge, hindi kailanman nagkamali o nagsinungaling. Patuloy sila sa mabagal na pagsayaw at iniiwas ni Margie ang kanyang mga mata nang hindi niya matiis ang tindi na emosyong nasa mga mata nito. Si Mama lang ang tanging pamilya na meron ako, Marge. Kaya basta-basta ka lang susunod. Bahagyang tumaas ang boses niya at ibinalik ang maluha-luha niyang mga mata kay Nathan. Oo, pero nahanap kita. At gusto kong magkaroon ng sarili kong pamilya. Kasama ka. Lubos na natutunaw ang puso niya sa mga katagang binibitawan ni Nathan. Pero hindi siya sigurado kung mapagkakatiwalaan pa niya ito matapos ang lahat ng nalaman niya. Kaya kong iwanan si Mama Marge para sa'yo. Kaya kong talikuran ng lahat-lahat. Wala akong pakialam sa kumpanya.
Kahit ipaanal mo ang kasal natin, papayag ako. Kung yun lang ang paraan para patunayan kung mahal kita. Tumigil siya sa paghakbang at napaawang ang mga labi niya sa gulat. Hindi siya makapagsalita dahil hindi niya inaasahan na maririnig niya yon mula kay Nathan. Pursigido ang mga mata ni Nathan at puno ng desperasyon. Sa pagkakataong yon, hindi niya maiwasan na paniwalaan ng lalaki. Subalit para sa kalagayan niya at para matapos na rin ang pagtakbo niya mula sa kanyang pamilya, kailangan niyang makipagkasundo sa lalaki. Sige, mag-file tayo ng annulment. Buo ang desisyong sambit niya. Akala niya ay madidismaya ang lalaki, pero sa katunayan nga, ay mukha itong nakahinga ng maluwag. Paano mama mo? Ako at ang lawyer ko na bahala. Habang pinoproseso ang lahat, maaari ka nang umuwi sa inyo. Sasabihin ko kay mama na hiwalay na tayo. Kahit na nakangiti ay ramdam ni Margie ang lungkot sa boses ng lalaki. Umatras siya at agad naman siyang binitiwan ng lalaki. Maraming salamat. Formal niyang sabi sabay lahad ng kanyang kamay para makipagkamay kay Nathan. Naghintay siya na abutin ng lalaki ang kamay niya, pero nagulat siya nang hapitin siya nito sa bewang at walang pasabing hinalikan sa noo. Pasensya na sa lahat-lahat. Kinabukasan din ay nagdesisyon na silang bumalik sa Maynila. Uuwi na siya sa pamilya niya. Nathan, tawag niya sa lalaki habang nasa kalagitnaan sila ng biyahe. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Itinatama ko lang ang pagkakamali ko. Tipid ditong ngumiti at hindi maiwasan ni Margie na mapatitig sa lalaki. Malambot ang features nito sa mukha at kahit anong pagpupuyat ang ginagawa nito ay kailanman hindi niya nakitang namutla ito. Sobrang pula kasi ng labi nito at ang tanging pagkakataon lang na natikman niya yon ay nung kasal nila. Habang nakatitig siya sa lalaki ay malutong siyang napamura nang bigla itong nagpreno. Bubuka na sana ang bibig niya para magreklamo nang mapansin ang mga puting SUV na nagsihinto sa paligid nila. Pabulong na nagmura ang lalaki at dali-daling nagtanggal ng seatbelt. Dito ka lang. Pigil nito sa kanya nang akmang tatanggalin niya na rin ang seatbelt niya. Pagkababa ni Nathan mula sa sasakyan ay bumaba rin mula sa SUV ang ina nito. Nakasuot ng kulay purple na dress at napakalaking sombrero. Kahit anong krisis ang kinakaharap nito, ay hindi talaga nito naiiwasang pumorma. Tinted ang sasakyan at may kung anong sinasabi ang ginang kay Nathan habang nakatitig sa sasakyang kinaroroonan niya. Ibinaba niya ng konti ang bintana para marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Ilabas mo siya, Nathan. Ma, itigil na natin to. Sabi ni Nathan sa pagod na boses. Anong sinabi ng babaeng yun para pagtraidoran mo ako? Para pagtraidoran mo ang taong naghirap para mapalaki ka na maayos. Ma, hiwalay na kami. Anunsyo ni Nathan at nangihinang napatras ang ina nito. Mukha itong hindi makapaniwala at natawa pa na parang akala nito ay nagbibiro lang si Nathan. Wala ka sa tamang oras para magbiro, Nathan. Hindi ako nagbibiro, ma. Kagabi ko pa nakausap ang mga abogado ko. Pinoproseso na ang annulment. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang ekspresyon ng ginang. Buong akala ni Margie ay magiging maayos na pero biglang nagwala ang ginang. Kung hiwalay na kayo, di mabuti. Papatayin ko na lang nag-iisang babaeng apo ni Ezra Rafael. Napakalakas na sigaw nito habang nakatutok ang hawak nitong baril sa bintana ng kotse kung saan siya naroroon. Nataranta si Margie at sa takot, yumuko siya kung sakali mang magpaputok si Sky. Naguhurumentado ang puso niya, lalo na nang mapansin din ng mga tauhan ni Sky na may mga hawak ding baril. Tama na, ma! Sigaw ni Nathan. Lumayo ka dyan sa sasakyan! Narinig niyang saway ni Sky sa anak. Unti-unting inangat ni Margie ang ulo para sumilip sa bintana. At nagulat siya nang makitang nakatabon ang likod ni Nathan doon. Bago niyo masaktan si Margie, patayin niyo muna ako. Malamig na banta ni Nathan sa ina. Umungay ang mga mata niya habang nakatitig sa likuran ni Nathan. Napahawak siya sa kanyang dibdib na kumakabog ng napakabilis. Anong ibig sabihin nito, Nathan? Gulat at naguguluhang tanong ni Sky habang dahan-dahan itong binababa ang hawak na baril. Mahal ko si Margie, ma. Mahal na mahal at hindi ako makakapayag na masaktan siya. Kahit ikaw, ma, kaya kong kalabanin. Nalaglag ang baril ni Sky at parang nawalan ng buhay ang mga mata nito
habang nakatitig sa anak. Matagal itong nakatayo, hindi gumagalaw, at nananatiling nakaawang ang mga labi. Kaya naman pumasok na si Nathan sa sasakyan at walang hirap silang nakaalis. Ang mama mo? Tanong niya matapos tumikhim. Sumulyap si Nathan sa kanya at parang bumagal ang ikot ng mundo nang ngumiti sa kanyang lalaki. Tipid lang yon pero ang ngiting yon ang parang nagpaalala sa kanya na magiging maayos ang lahat, na wala siyang dapat ipag-alala. Yan mo na yon. Halos mapaiyak si Margie nang sa wakas tumigil ang sasakyan sa harap ng bahay niya. Magdadalawang buwan siyang hindi nakauwi at hindi niya ma-imagine kung gaano na nag-aalala ang pamilya niya. Mabilis siyang lumabas mula sa sasakyan para pindutin ang doorbell. Hindi naman nagtagal bumukas ang gate. Patalon na niyakap ni Margie ang ina nang masilayan ito. Anak! Mangyak-ngiyak na niyakap siya ng ina pabalik at doon na napahagulhol si Margie. Si Margie nandito na! Malakas na sigaw ng kanyang ina at napapunas siya sa kanyang mga luha nang parang biglang lumindol dahil sa mga tiyuhin, tiyahin at mga pinsan niyang nagtatakbuhan para lumabas. Margie! Tumakbo siya papunta sa pamilyang nangulila sa pagkawala niya. Isa-isa siyang binigyan ng yakap ng kanyang pamilya at natawa na lang siya dahil ang mga tiyuhin niya ay umiiyak. Hindi niya kailanman nakita ang mga ito na umiyak, kahit na sa pagkamatay ng lolo niya. Natigil lang ang munting reunion na nangyayari nang marinig niya ang pagkatumba ng kung sino. Nataranta siya nang makita si Nathan na nakahandusay habang hawak-hawak ang panga nito. Tito Madli! Awat niya sa pinakapanganay sa mga tiyuhin niya na nakatayo sa harap ni Nathan. Kasalanan ng mga Rosales to, Margie. Mga ohos sila sa pera, talagang inilayukan nila sa amin para hindi sila mapigilan. Alam niyo? Gulat niyang tanong at napabuntong hininga ang tiyuhin niya. Nung nakaraan lang namin nalaman lang pumunta ang lawyer dito at hinahanap ka. Paliwanag ng isang tiyuhin niya. Kaya naman kailangan ng isang to na managot. Tito, wag! Pumagit na siya, lalo na nang mapansin niya ang namumulang pisngi ni Nathan. Nagsisisi na si Nathan at saka hiwalay na kami. Pinoproseso na ang annulment. Sabi niya. Anal? Teka, kasal kayo? Bulalas ng kanyang ina. Napapikit na lang si Margie na mapagtantong hindi pala alam ng pamilya niya na kinasal na siya kay Nathan nung nakaraan. Opo, pero maanal na kami. Ang nanay ni Nathan talaga may pakana pero ayos na. Wala na kayong dapat na alalahanin dahil hindi ko naman po tatanggapin ang kumpanya. Ano? Sabay-sabay na sigaw ng pamilya niya kahit si Nathan ay otomatikong napatayo sa anunsyo niya. Margie, hindi pwede. Pinaghirapan ng lolo mo yun. Sabi ni Nathan at akmang hahawakan siya sa siko. Pero nang umabante ang mga tiyuhin ni Margie ay umatras ito. Oo, pero pamilya mo naman ang nagpalago. Hindi naman yata tama na mamanahin ko ang ilang taong pinaghirapan ng pamilya mo. Umiling lang si Nathan. Isang magsasaka lang ang lolo ko. At dahil sa lolo mo, nakaangat-angat kami sa buhay. Hindi siya makaimik lalo na nang makita niya ang parang mga bituin na kumikislap sa mga mata ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Pasensya na po sa lahat-lahat. Alam kong hindi sapat to para mapatawad niyo ako pero pagsisikapan ko makuha ang kapatawaran niya. Yumuko si Nathan at akmang aalis na pero pinigilan niya ito. Dito ka muna, Nate. Gabi na. At alam kong pagod ka na sa pagmamaneho. Ano? Papatulugin mo yung lalaki na yan dito, Margie? Singhal ng isang tiyuhin niya, pero nang lingunin niya ito, ay agad naman itong nagtikom ng bibig. Sige na, please. Pamimilit niya at napabuntong hininga na lang ang lalaki. Nang pumasok sila sa loob, inayos niya ang kwarto kung saan matutulog si Nathan. Kaninong kwarto to? Tanong ng lalaki sa likuran niya habang pinapanood siyang palitan ng bedsheets ang kama. Sa pinsan ko. Sa sala na lang sana ako, ayos na ako ron. Gusto mo doon? Hinarap niya ito nang nakangisi. Tatabi ka sa mga tito ko? Natawa siya nang namutla si Nathan. Huwag ka mag-alala. Sa akin naman tatabi yung pinsan ko eh. O kung gusto mo, palit kayo. Pilyang biro niya at malakas na natawa nang sa unang pagkakataon ay nakita niyang mamula ang magkabilang tenga ni Nathan. Parang nasunog yon at namamaga. Biro lang. Kung may kailangan ka pa, tawagin mo lang ako. Nasa kabilang kwarto lang ako. Aalis na sana siya pero tinawag siyang muli ni Nathan at marahang hinawakan sa braso. Bakit?
Tanong niya at bahagyang napasinghap dahil sa lapit na mga mukha nila. I'm sorry, sabi ng lalaki. Buong buhay mo, inalagaan ka ng pamilya mo at trinato na parang prinsesa. Pasensya na kung dahil sa akin, naranasan mo ang mga bagay na hindi mo kailanman dapat na maranasan. Mapupungay ang mga mata ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Hinawakan ni Margie ang kamay nitong nakahawak sa braso niya at dahan-dahang dinala sa pisngi niya. May pagpipilian ka, Nate. At sa amin ng mama mo, pinili mo ko. Pinili mo ko kahit sa katunayan, pwede mong gawin ang inutos sa'yo ng mama mo. Yun ay dahil mahal kita, Marge. Sa mga mata ng lalaki ay wala siyang ibang makita, kundi pawang katotohanan at pagmamahal. At mahal din kita, Nathan. Sabi niya, namilog ang mga mata ng lalaki. Bago pa ito makapagsalita ay malungkot siyang nagpatuloy. Pero hindi tayo para sa isa't isa. Masyadong magulo ang mga mundo natin. Tumulo ang luha niya nang makita ang sakit sa mukha ng lalaki. Pero kahit ganun man, ay tumango lang ito na parang naiintindihan ito ang punto niya. Umatras si Margie para punasan ang mga luha niya bago lumabas mula sa kwarto. Halos mapasigaw siya sa gulat nang makitang naroroon ang kanyang buong pamilya na mukhang kanina pa nakikinig. Imbis na pagalitan ng mga ito, ay tahimik lang na dumiretso si Margie sa kwarto niya. 8 years later. Ang mga pangyayaring yon ay parang kahapon lang. Presko pa sa isip ni Margie ang bawat detalye kahit 8 taon na ang nakalilipas. Ang Rosales Industries ay nakapangalan pa rin kay Nathan pero winidro niya ang 50% ng assets ng kumpanya para makapagpatayo rin siya ng sariling negosyo sa Spain, ang bansa kung saan lumaki ang lolo Ezra niya. Margie, 8 taon nang nakakalipas. Sapat na panahon na yon. Bigyan mo naman ang sarili mo ng pagkakataong lumigaya. Sabi ng Tito Medley niya na nakatayo sa kanyang harap at pinapanood siyang pumirma ng mga kontrata para sa isang project ng kumpanya. Masaya naman ako, Tito. Talaga? Bakit nasa drawer mo ang mga impormasyon ni Nathan? Namilog ang mga mata ni Margie bago nilingon ang drawer at nataranta siya dahil nakabalandra nga ron ang pangalan ni Nathan. Margie, sa tingin ko, mahal mo pa si Nathan. Pero ano bang pumipigil sa'yo? Kung ang ina niya ang inaalala mo, magtiwala ka at wala na yung magagawa. Natigilan si Margie sa pagayos sa drawer sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Napayuko siya at napabugan ng hangin nang kumabog ang puso niya sa pagbanggit nito sa pangalan ni Nathan. Paano kung may mahal na siyang iba, Tito? Si Nathan? Magmula na maghiwalay kayo, hindi na yun nagkaroon ng love life. Ang balita ko, wala na rin siyang appearance sa mga charity o social events. Pero paano kung hindi niya na ako mahal? 8 taon nang nakalilipas. Imposibleng hindi magbago ang nararamdaman niya para sa akin. May kung anong takot sa mga mata niya na hinarap ang kanyang tiyuhin. Ikaw nga, 8 taon na rin ang dumaan at si Nathan pa rin ang mahal mo. Kinuha nito magkabilang kamay niya bago nagpatuloy. Hindi mo malalaman kung wala kang gagawin. Huwag mo nang pahirapan pa yung sarili mo, Marge. Deserve mong sumaya. Sa encouragement na ibinigay ng kanyang tiyuhin, buong buwan siyang nagplano para sa kanyang pagbalik sa Pilipinas. Pagdating niya sa airport, binati siya ng media pero ni isa ay walang nakalapit sa dami ng bodyguards niya. Sa hotel tayo, ma'am? Tanong ng driver niya, mabilis siyang umiling. Rosales Industries tayo, kuya. May business meeting ako. Utos niya. Plano niyang mag-offer ng business partnership sa Rosales Industries at hindi alam ni Nathan na siya ang haharapin nito. Ang appointment kasi ay ang sekretarya niya ang nag-arrange at ito rin ang dumadalo sa mga previous meetings. Good morning, ma'am. Nakangiting bati sa kanya at sa mga kasamahan niya ng tao sa front desk pagpasok nila sa Rosales Industries. Ngumiti si Margie nang maalala ang unang pag-apak niya noon sa building na yon para sa internship. Ang internship niya na bumaliktad sa kanyang mundo. Representative ako ng ER3 Corporation at ang kasama ko ay ang CEO namin. Nandito kami para sa scheduled business meeting. Sabi ng sekretarya niya habang abala siya sa pagsuri sa paligid. First room sa 9th floor po. Naghihintay na po si Mr. Rosales sa inyo. Napakurap si Margie at napatingin sa front desk nang banggitin nito ang pangalan ng lalaking ilang taong sinisigaw ng puso niya. Habang papaakyat sa elevator, napahawak siya sa dibdib niya.
kinakabahan sa maaaring maging resulta ng paghaharap nila ni Nathan. Kahit isang beses sa loob ng 8 taon, hindi pa sila nagkita o nagkausap man lang. "Dito na lang ako, ma'am," sabi ng sekretary niya nang huminto sila sa labas ng conference room. "Salamat din." Ngiti niya rito saka humugot ng malalim na hininga bago pinihit ang doorknob. Pagpasok niya ay parang biglang tumalon na lang ang puso niya nang sa wakas ay makita si Nathan. Pormal itong tumayo at akmang babatiin siya nang matigilan matapos siyang makita. Margie?" Nauutal na bigkas si Nathan sa pangalan niya. Ngumiti siya ngunit hindi ipinakita kung gaano siya kasaya na makita itong muli. "Nathan," bati niya bago nagsimulang maglakad papalapit sa lalaki. Napaayos ng tayo si Nathan at bahagyang inayos pa ang buhok. Upo ka." Tumikim ito at lumapit sa kanya para ipaghila siya ng upuan. Napatitig si Margie sa lalaki dahil sa lapit ito sa kanya. Nang mapansin nitong nakatitig siya ay natigilan din ng lalaki. "Alam kong pupunta ka," sabi nito. Paano?" "Napakalaking kumpanya ang ER3, Marge. Napaka-humble mo kung hindi mo yun napansin." Iniwan ni Margie ang tingin niya dahil may punto ang lalaki. "Pero bakit, Marge? Bakit mag-i-invest ang napakalaking kumpanya sa mumunting Rosales Industries?" Napaawang ang mga labi niya at hindi niya maiwasan na mapatitig sa mapupulang labi ng lalaki. Wala pa rin itong pinagbago kahit ilang taon na ang nakakalipas. "Gusto kong mag-offer ng partnership sa kumpanya mo," sabi niya saka umatras bago iniangat ang hawak na brown portfolio. "At sa buhay mo." Pagpatuloy niya sabay lapag ng dokumento sa mesa. Tahimik na kinuha nito ang portfolio para buksan at namilog ang mga mata nito nang makita ang affidavit of legal capacity to marry. Pabalik-balik ang tingin nito sa kanya at sa dokumento. "Meron pa dyan." Nakangiting sabi niya kahit malakas na kumakalabog ang puso niya sa maaaring ibigay na kasagutan sa kanya ni Nathan. "Margie." Hindi makapaniwala nitong sambit sa pangalan niya nang makuha ang isang singsing sa loob. "Ako dapat ang magbibigay sa iyo nito." Maluha-luhang sabi ng lalaki at natigilan si Margie. Kuryoso sa kung ano ang ibig sabihin nito. "Ang tagal mo eh. Ano? O bang sagot mo?" "Siyempre naman, Marge. Papakasalan kita ng paulit-ulit. Dahil mahal pa rin kita. At ikaw lang talaga." Nagulat siya nang bigla siyang hilahin ng lalaki para yakapin ng mahigpit. "At sa pagkakataong to, hindi na kita sasaktan." Bulong ni Nathan sa kanya. Hindi umabot sa 2 buwan at nagpakasal sila sa simbahan. Marami ang dumalo kabilang naroon ang buong pamilya ni Margie. Ang ina naman ni Nathan ay lumipad overseas at hindi dumalo subalit nagbigay ito ng sulat. Masaya ito na sa kabila ng lahat, sila pa rin talaga ang nagkatuluyan. Humingi ito ng tawad sa mga ginawa nito noon at nagpasalamat sa kabutihan niya na kahit pinagbantaan nito ang buhay niya, ay hindi niya ito ipinakulong. Sa araw ng kasal nila ay umaapaw ang saya sa puso ni Margie at bahagya pa siyang tumatawa habang naglalakad sa red carpet patungo kay Nathan, ang lalaking nakasayaw niya sa masquerade ball, at nag-aya agad noon na magpakasal sila. Parang kailan lang nangyari ang lahat ng iyon. At kahit ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Margie na dahil lang sa isang internship, ay magbabago ang takbo ng buhay niya. Makalipas ang 2 taon, ay nabiyayaan din sila ng cute na baby girl. Dahil sa kanilang anak ay nagkaroon siya ng tsansang mapalapit sa kanyang mother-in-law, na todo pa rin ang paghingi ng tawad kahit na ilang beses na niyang pinatawad. Sa Pilipinas sila nag-for good, kaya inilipat niya ang main branch ng business niya sa bansa, at ang naiwan sa Spain ay ang ilan niyang tiyuhin. Sa hinaba-haba ng prosesyon, sa happy ending pa rin naman sila natuloy ni Nathan. At para sa kanya, ay sapat na yun. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!